Alright, so praise the Lord. At una sa lahat, good morning sa atin. It's a very blessed day sa atin, another Lord's Day na tayo ay makapagpahinga. This is a very special day. Si Lord mismo nag-set apart ng araw na ito. At lahat tayo na pumunta dito, tumugon tayo dito sa panawagan ng Panginoon na tayo ay mamahinga. At yung purong biyaya ito ng Panginoon na nandito tayo at nakasamba tayo sa Kanya, purihin ng Panginoon. So, as what you can notice, no, gumawa tayo ng series on the Sabbath, no? Tinitingnan natin nung una ang Sabbath at creation. Yun yung pagtatag ng Diyos ng Sabbath nung unang lecture natin. Itinatag niya yun sa creation na yun yung maging normal pattern sa lahat ng tao. Na 6 days siya ay magtatrabaho, pero sa ikapitong araw, ang tao talaga ay magpahinga. Man will rest in the Lord, na siya'y sasamba sa Panginoon. I-dedicate niya yung araw na yon para sa kanyang Maker to say that this day belongs to you, Lord, and you will be the center of my contemplation. My attention will be yours only, di ba? So yun yung disenyo ng Diyos. Kaya titingnan natin yung Sabbath as God revealed it in the movement of history, sa kabuong kasaysayan, no? Pero para mas lalo nating maintindihan yung doktrina ng Sabbath, no? Kailangan muna nating maintindihan itong tinatawag na typologia or typology. It's possible na ngayon nyo lang napakinggan siguro itong term na typology, no? Hindi siya always na i-encounter natin kahit sa school, no? Not unless kung ang nag-aral ka ng literature, no? I-kurso mo ay literature, itong typology is probably familiar ka, no? Pero itong typology, napakahalaga na malaman natin ang bawat isang Kristiyano. Kasi itong typology, dito mo mas lalong ma-appreciate itong Old Testament. Dati, ang pinakaayaw mo talaga na parte ng Biblia, itong Old Testament. Kasi nabuboring ako sa mga history, ang daming kasaysayan. Sino ba tong si Noah? Sino ba tong si Moises? Si David? Parang it's a boring read. Tapos meron pa mga sakripisyo, may mga samot-saring pare, iba't iba ang mga role. At first, nung una, hindi ko siya ma-appreciate ang Bible, especially Old Testament. Kaya ang binabasa ko lang talaga before, New Testament lang, about sa life ni Jesus, life sa mga apostle, or kung sa Old Testament lang, mga Psalms ang sa akin. Kasi ang Psalms, magbibigay siya ng parang exhortation, pag-exalt sa Diyos, or Proverbs, magkakasabihan. Pero itong mga Book of Exodus, napaka-boring niya sa akin before, no? Ang reason nun is hindi ko naintindihan yung purpose kung bakit sinulat sila. At bakit sinulat sila, at ano ang connection nila sa Ebanghelyo. Tayo nagsisiris ng Sabat para mas maintindihan natin kung ano yung point ng Sabat. Mahalaga na maintindihan natin itong typologia or what we call typology. So, kindly go next. No? Itong image na nakita ninyo, nasa libro ito ni Plato sa The Republic, no? Tinatawag itong The Allegory of the Cave. So, sa story ni Plato, mga kapatid, may 3 prisoner talaga dyan na mula nung pagkabata nila, nandun na sila na nabilanggo na sila dyan. At wala silang ibang nakikita, kundi yung wall na nasa tapat nila. Di nila alam kasi napakadilim nitong cave eh. Ang tanging nakita lang nila mula pagkabata hanggang lumaki sila, yung mga reflection lang kasi may light dito eh, may burning dito eh, fire. Tapos may mga tao na dumadaan. Ngayon, all of their life, ang akala talaga ng 3 prisoner na to, na ang buhay at ang realidad, yung mga anino na nakikita nila. Para sa kanila, di nila alam na
Anino lang yon na may reality na pinopoint yung anino na yon, no? Para sa kanila, yun ang realidad lang. Kasi nabuhay na sila doon eh. Now, dumating ang panahon na itong isa sa mga prisoner, nakatakas siya doon sa cave. Kumbaga nakatakas siya sa kanyang sa pagkagapos niya, no? Nung nakita niya yung real world, hala, ang nakita pala namin all of our lives are just shadows, no? Hindi pala to yung ultimate reality. Nung una niya nakita yung sun, nabulag talaga siya kasi hindi sanay yung mata niya na tumingin sa maliwanag na mga bagay. At doon niya mas lalong na-appreciate ang mundo nung lumabas siya sa cave na madilim. Now, ngayon, ang ginawa niya, bumalik siya doon sa cave. I-inform niya ngayon yung dalawang prisoner. Itong nakikita natin, parang reflection lang pala ito. Hindi pala ito yung ultimate reality. Ang tingin ng dalawang prisoner sa kanya, ikay isang baliw. Hindi mo alam ang iyong pinagsasabi. Ito ang realidad. Mula nung pagkabata natin, itong maitim na mga reflection, yan ang realidad. So, nakikita dati sa story na yon na hindi na sila, ayaw na ng mga prisoner na pumunta sa realidad. Gusto nilang manatili na lang sa anino. No? So just as in the story na may anino at may realidad, no? Ganyan din yung tinatawag na typology. Can you go next, brother? No? So preliminary, mas maintindihan natin yun first. No? First, tingnan natin na ang Diyos na Trinidad, nung wala pang nilikha ang Diyos, di ba? Doon sa eternidad, mga kapatid, nagtipan itong Trinidad. Okay? Mayroon silang tipan na ginagawa sa isa't isa, at ang gagawin nila, gagawa sila ng dakilang pagtubos. Dilikha tayo ng tao, mag-create tayo ng world, no? The decree to create people, and then i-allow natin ang fall na mangyari, but we will save some according to our mercy and sovereignty. So nagtipan sila para magligtas, no? Dakilang pagtubos para sa mga hinirang ng Ama. Ito ang tinatawag na tipan ng pagtubos or covenant of redemption. Mayroon silang grand plan. May covenant of redemption ang Trinidad. Ito ang dakilang plano ng Diyos sa kasaysayan. Next. Kita niyo yung sa top, yung covenant of redemption. May pagtubos sila na gagawin, no? Ang Trinidad. Ngayon, dito sa covenant era natin, itong new covenant, nasa bagong tipan na tayo, di ba? Napansin nyo na yung dakilang plano ng Diyos, hindi niya siya nireveal sa atin ng isang bagsak. Nung nilikha niyang mundo, hindi agad pumunta si Christ dito. It took many, many years pa. Nandun pa sila si Moses, nandun pa sila si Noah, nandun pa sila si David. Napansin nyo na may mga histories pa before dumating itong new covenant, no? So ang ginagawa ng Diyos, kagaya ng isang magaling na teacher, di ba kung ang bata tuturuan mo ng algebra, hindi mo siya agad tuturuan ng algebra para matuto siya. Turuan mo muna siya ng basic mathematics, addition, subtraction. Pag natuto na sila sa mga foundational, sa mga basic na aspeto, dinadahan-dahan mo sila para mas maintindihan nila itong mga larger or more important concept. So ang Diyos din, mga kapatid, no, para mas ma-appreciate natin at maintindihan natin ang dakilang salvation na kanyang ginawa, meron din siyang pasiunang revelation na parang anino muna. Binigyan niya tayo ng mga example ng kung magkasala ang Israel, dapat meron silang sheep or goat na isasakripisyo para mapatawad sila. At first, hindi pa natin naintindihan doon, no? Ano bang ibig sabihin itong mga sakripisyo? For example, yung scapegoat. Pag ang Israelites nagkasala, di ba? Iko-confess nila yung kasalanan nila doon sa
sa scapegoat. Yung scapegoat, siya maging bearer sa kasalanan ng Israel. Tapos, iiwanan siya doon, i-cast out siya doon sa outer court, doon sa wilderness. So, yung goat na yon, mamamatay yon, forsaken by people. Kasi siya naging bearer sa kasalanan. Now, ngayon, kung wala yung mga ilustrasyon na yon, yung mga ano ng Panginoon, pasiunang revelation na mga ilustrasyon, yung mga typologies or types, hindi natin ma-appreciate kung anong significance na si Kristo sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Kung nalaman natin yung Old Testament na may scapegoat, na ganun ang nangyari sa scapegoat, naintindihan natin siya. Jesus Christ became the scapegoat for us. Yung sinunog, yung isinakripisyo, yung mga sacrifices in the Old Testament, doon natin naintindihan yung gospel all the more. Nakita tayo ng mga pari sa Old Testament, right? Nung tinignan natin yung pari, ano yung function niya, naintindihan din natin yung role ni Christ as a chief high priest, na siya ay nag-i-intercede para sa atin at nandyan siya para maging mediator natin. So the gospel has been made clear dahil sa mga pasiunang mga revelation ni Lord. Although yung mga pasiuna, mga anino pa lang yun, pero nakakuha na tayo ng idea. For example, si Noah, di ba? Gumawa siya ng arka para i-save ang tao. Right? Para magbigay ng salvation sa tao. From that idea alone, nakakuha tayo ng idea na that's what it means to be a savior. Na mayroon ding darating na tagapagligtas who is better than Noah na i-reveal ni Lord in the future. So kaya napakahalaga nitong typology. Yung Old Covenant, yung mga covenant tipan ng Diyos in the past, nagsisilbing mga anino yan. Sila si Moses, si David, hari, di ba? So si Christ din magiging hari na darating, which is the greater king, no? So lahat siya, paunti, progressive yan, na until madala niya tayo dito sa fullness ng kanyang revelation. So, itong mga anino, itong mga bakas, or mga tinatawag natin na shadows, tinatawag din natin na type. Okay? Pero yung pinupunto niya, sila yung mga pointers ito eh. Kumbaga, for example, meron tayo dito, this way to PRBC. Di ba? May sign na gano'n, no? So, yung sign na nagpo-point, yung papuntang PRBC, tinatawag natin yan na type. So in the same way, ganun din yung mga characters, institutions, and even events doon sa Old Testament. May pinupoint sila. At ang pinupunto nila, ito yung bagong tipan ni Kristo. Kundi si Kristo nandito para tumupad doon sa lahat ng Old Testament. Can you go next? So ang punto dito mga kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang dakilang layunin sa atin sa pamamagitan ng mga hulma at anino or types and shadows, no? Upang unti-unti nating maintindihan ang kahulugan nito sa pagtakbo sa kasaysayan ng pagtubos. So, as the redemptive history progresses, unti-unti mong, pag nag-start ka sa Genesis magbasa ng Biblia, unti-unting ma-unfold mo at maintindihan mo yung gospel dahil sa mga illustration ng Old Testament. So kaya nga sabi ni Augustine ang Old Testament parang anino pa lang daw siya. Pero dito sa New, ito na yung clear revelation of the truth. So next, tingnan natin. So first, tatalakayin natin ang typology. Pero kailangan muna natin maintindihan what is not typology. Ano yung hindi typology, no? Before we tackle what typology is. So first, ang typology mga kapatid, can you go next? Ang important na ang typology, bagamat meron siyang similarity, pagkapareho ng elemento, pero hindi siya katumbas sa allegory at prophecy. Siguro narinig nyo yung allegory
Kagaya ng allegory of the cave kanina, no? Or John Bunyan's Pilgrim's Progress. Narinig nyo yun? Or Jotham's story. Yun yung mga tinatawag natin na allegory. At i-explain natin anong kaibahan niya. At ano din kaibahan ng typology sa propesya. So, next. So, ito yung kaibahan. Ang allegory, mga kapatid, parang may katang-isip tayo na salaysay na nagbibigay ng malalim na meaning through the use of characters and symbols. Pero ang problema, for example, yung story ni John Bunyan na The Pilgrim's Progress, no? Ang mga karakter doon, hindi talaga siya truly nag-exist. Hindi talaga siya umiiral. Kagaya ng parables, no? Di ba may mga parables si Christ, di ba? Na about sa poor. Ang mga parables, these are just narratives that are used to convey meaning. Pero yung mga karakter doon sa parables may not necessarily exist. So yun yung kaibahan ng allegory, no? So ang typology iba. Ang typology, yung mga karakter, mga symbol na nandoon sa typology, umiiral talaga sila in real life. Kagaya ng Exodus, no? The story of Exodus event yun, no? Meron talagang historical Exodus na nangyayari. Sinasabi natin na si Adan ay type ni Kristo. Siya yung pasiunang revelation about kay Christ, no? He is the first Adam, yung unang Adan. Pero historically, nag-i-exist talaga yung Adan, si David na type ni Kristo bilang hari. Historically, nag-i-exist. So yun yung kaibahan ng allegory at typology. So when we say typology, sinasabi natin na ito yung paggamit ng mga anino, bakas, or preliminary examples to illustrate the antitype. So next, ang kaibahan din ng propesya at typology, may similarity sila. Pag sinabi natin propesya, pareho silang nagpo-foretell anong mangyayari sa future, right? Ang typology, futuristic din yan eh. May darating na Kristo na magiging hari sa lahat ng hari, di ba? So nag-tell siya about sa future, ganun din ang prophecy. Pero itong prophecy, ito'y paraan ng revelation ng Diyos gamit ang propeta, pero words ang ginamit. Kumbaga, it tells us the future through the use of words. Kumbaga, sasabihin ni Jesus kay Judas, no? You're going to betray me. Or kay Peter pala, hindi pa mang-ano yung manok ng 3 beses, ibibetray mo na ako. Prophecy yun, di ba? Or may darating na Kristo, sabi ni Isaiah sa Isaiah 9:6, no? So through words, ang prophecy tells about what is going to happen, no? Revelation, nandyan yung mga 666, no? Ano mangyayari in the future? Sinong Antichrist ang darating? So, malalaman natin yan sa ating Revelation series, no? Pero yun yung prophecy. Pero pag sinabi natin typology, nagsasabi siya, nagfo-foretell siya ng mangyayari sa hinaharap, not through words, but through character, through events, through institution. So, kumbaga, yung mga bagay na yun, pati yung cleansing ng mga Israelites, di ba, meron silang tinatawag na sacrificial cleansing. So, yun ay tinatawag na institutions. Pero hindi lang yun nag-determinate doon. Nagpo-point din yun in the future na may ganito ding mangyayari. Na merong darating na Lamb of God that takes away the sins of the world. Yung tanong ni Isaac before, Papa, andito na yung kahoy, andito na yung para gamitin pang sunog sa sakripisyo. Sabi ni Isaac, pero nasaan yung sacrifice? Yung tanong niya na yon, nasaan yung sacrifice? Alam natin, no, na sinagot yan ni John the Baptist sa John 1. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pero yung mga Israelita, mga sinacrifice nila, literal na mga lamb, sheep, goat, di ba? So,
Yun ay mga type lang. Anino lang yon sila mga kapatid. So yan yung kaibahan ng typology. It uses character, institution, and event. So pag nakakita ka ng mga character dyan sa Old Testament, mapa Boaz, mapa Abraham, meron yang significance, may connection yan kay Kristo. Yan yung tinatawag na typology. Next. So ang punto dito, ang mga karakter at simbolo sa tipolohiya ay kinakailangang umiiral sa kasaysayan. Yun yung requirement, no? At nagsisilbing paunang larawan ng isang mas dakilang katotohanan. May mga scholar ngayon na naniniwala, even mga Christians, na si Adan daw ay hindi tunay na nag-exist historically. Kumbaga, ginamit lang daw siya na literary character na inimbento na lang siya to illustrate something. So wala daw tunay na Adan. So hindi po yun ganun mga kapatid, no? Ang typology, para magiging type ang isang bagay, isang institusyon, isang tao, isang event, kailangan niyang umiral sa history. No? So, nainehayag sa bagong tipan. So, let's continue. So ngayon naalaman natin ano yung hindi typology, no? Ang typology hindi propesya, hindi din siya allegory, it's more than that. But ang question, ano ba yung typology, no? So typology, can you go next? Ang typology, nagmula siya mga kapatid sa salitang Griego, since yung New Testament natin sinulat siya sa Greek, no? So, itong Greek word na ito is from the word topos, na karaniwang tumutukoy sa isang bakas, larawan, halimbawa, o huwaran. Pag sinabi mong typology, may dalawang component yan, no? May dalawang bahagi ang typology, no? First, meron tinatawag na type. Ito yung anino. Let's say, for example, meron ako anino dito, no? Kung hindi nyo ako nakikita, let's say nakatago ako, nakita nyo yung anino, may idea na kayo kung ano ako. By looking at the type, by looking at the shadow. Ano yan, tao yan, no? Makikita mo na true sa anino, whether it's a bird, it's a human being, or whatnot, no? So, yan yung type. Ang type, nagpapakita siya sa imahe o anino ng katotohanan. Pero itong antitype, nagpapakita siya sa katotohanan itself. The full truth and entire reality. So pag doon ka sa Old Testament, makita mo yung sacrificial lamb. At first, makikita mo anino? The sacrificial lamb. Pero yung tunay niya na diwa na pinapakita doon, si Kristo ito, ang Lamb of God. So every time magbabasa ka ng Old Testament, no, makakatulong sa iyo yung typology na even if nandun ka sa Old Testament, mapipreach mo pa din si Kristo. Hindi siya nagiging absent sa mga iba't ibang libro. Umiiral siya doon through types and shadows. So yung kay Abraham, napapatayin na sana niya si Isaac. Di ba? Pero anong sabi ni Lord? God will provide a lamb. Ang Diyos ay mag-provide ng kordero. Anino yon na darating din ang panahon na ang Ama, ang Diyos Ama, will also sacrifice His only begotten Son. Malinaw yan sa Matthew. Sabi niya, the shepherd shall be slaughtered and the sheep will be scattered. So, sino magsoslaughter ng shepherd kay Kristo? It's the Father, no? Yahweh. So, yun yung mga types, no? So, makakatulong na sa inyo na yun, no? Sa pagtingin nyo sa Old Testament na makita nyo pa din si Kristo. Next. So, pansin nyo yan nung bata pa ako, mahilig ako ng telescope, yung mga buwan, no? Pansin nyo niya, yung nakita mo sa telescope, yung image na nasa telescope, buwan yun, di ba? Pero alam mo na may literal
na buwan na nandun outside the earth. Magkaiba sila ng diwa, no? It gives us a representation of what moon is, yung imahe na nakikita mo doon in Next Brother. Oh, yung nakikita mo na imahe dyan sa teleskopyo mo, iba yung diwa niyan sa actual moon, mga kapatid. But that image that you see in the telescope provides a representation of what moon is. Correct? So, ganun din yung typology. Meron din siyang mga type or parang anino para makakuha tayo ng idea sa antitype, sa ultimate reality. So, next. Sabi ni John Calvin, no? Lahat tayo mga Calvinist, mga kapatid dito, no? If I'm not mistaken. Sabi ni John Calvin, another distinction, kaibahan between sa lumang tipan at sa bagong tipan is in the types. The former exhibiting only the image of truth. Yung type, image lang ng truth ang kanyang pinapakita. Ang latter, the full truth and the entire body. So, yun yung typology, mga kapatid. So, yung mga taga-Old Testament, nabubuhay sila na ang revelation na meron sa kanila is hindi pa kasing linaw ng revelation na meron tayo ngayon. Nabubuhay sila na ang revelation is shadowy. Shadow pa lang siya. Pero still, they believe, no? They have genuine faith. Even if hindi pa ganun kalinaw yung revelation. Sa atin ngayon, blessed na tayo kasi napakaliwanag na ng Ebanghelyo sa ating time. Next. Sabi ni Mitchell Chase, a biblical type, it could be a person, Adam, David, Melchizedek, di ba? Office, priesthood, king, or prophet, di ba? Place, lugar, Kanaan, di ba? Nagsimbolo ang Kanaan. Yung promised land na Canaan, nagsymbolize ng heaven, di ba? So, yun yung antitype niya. Institution, yung mga ceremonial na ginagawa sa Old Testament, or event, pangyayari kagaya ng Exodus, at saka yung paglaya nila galing sa Babylonia. So, event yon, no, na nagtitify sa ating pagtubos, no? Or thing in salvation history na that anticipates na meron siyang inaabangan. Shares correspondence, ibig sabihin meron siyang pagkakatugma. Escalates towards and resolves. Ilinawin natin ito, mga kapatid. Go to the next page. Isa-isahin natin yan, no? So, kagaya ni Paul, no, sa Romans 5:14, sinabi doon na si Adan daw, type ni Christ. So, in other words, itong si Adam, personal types ito, mga kapatid, no? So, kagaya ni Adan na lahat tayo belongs to Adam as our federal head, no? Ganon din kay Kristo. Na dahil din sa ginawa ni Kristo, kung dahil sa ginawa ni Adam, lahat tayo papunta sa impyerno, right? Nagkasala tayo lahat. Sa second Adam, which is the antitype, dahil din sa obedience nitong pangalawang Adan na darating, tayo din ay maliligtas if we are one with Him, no? So, certain events, yun sa Israel. At sinabi sa Book of Hebrews na ang mga tabernakulo, yung struktura ng mga tabernacles doon na pinapractice sa Old Testament, pattern or type siya about heavenly realities. So may punto pala yung mga nababasa natin sa Bible. Hindi lang siya parang storya-storya lang, no? May reference siya sa future. Next. Types could be a person or events or instituted material or ceremony. So ngayon, possible pag uwi mo sa Bible, magbasa ka ng Old Testament, titingnan mo dito, alin kaya dito ang type ni Christ, no? Or anino ni Christ? Pwedeng si Boaz, di ba? Na pinakasalan niya ang Moabite na si ano. So makakatulong siya sa iyo na magbigay ng illustration sa gospel. Next. Ang punto is, umiiral sila, yung mga types, para sa layuning pagtuturo or pagpapahayag. Para dito pa lang sa simula, tinuturo na sa atin yung gospel.
Sa buhay pa lang ni Abraham, Adan, Noah, lahat yon nagtuturo na yon sa atin na may darating na salvation, may darating na pare, may darating na gano'n. Ito'y upang ituro sa atin ang isang mas nakataas, isang bagay na higit pa sa kanila, ang antitype. So yun yung ultimate reality. Next. In other words, ang diwa ng tipolohiya ay ipakita sa atin kung paano ang mga nakaraang pangyayari, tao at institusyon sa lumang tipan ay mga larawan o anino na mga pangyayari, tao at institusyon sa hinaharap. Nang nagbasa ko ng Old Testament, nung nakita ko ng Israelita na na-captive sila ng mga taga-Babylonia, sinunog yung kanilang mga templo. Nalungkot ako ng todo nung binasa ko yung Kings Chronicles na nagsisiris ako. Kasi kawawa ang Israel na nangyari sa kanila. Pero praise God, na yung nangyari sa kanila is anino lang pala ng mangyayari sa in the future. That there's something better na ipinangako ang Diyos sa atin more than doon sa mga Israelites as a nation. Next, sabi ni Patrick Fairbairn, types were designed by Him. Dinisenyo niya itong mga type na ito to foreshadow and prepare for the better things of the gospel. So kung makikita natin, nalulungkot tayo sa Old Testament, konti lang nakapunta sa Promised Land, pero sigdi lang, okay lang yon. Kasi, anino lang naman yun, Just as ang anino, ang tunay na Jezreel is so much better sa kanyang anino. So, ganun din yung Old Testament. Ang Old Testament, nagpapakita, naghahanda sa atin ng mas better kaysa pangako na meron sila. Next. So, anong mangyayari kung walang typology? Actually, ito yung isa sa nakakatakot, especially sa mga preachers. Kasi kung wala silang typology, hindi nila nakikita na may connection itong Old Testament na ito sa kay Kristo at sa Ebanghelyo, magiging problematic na ang preaching sa Old Testament. Bakit? For example, napansin nyo yung story ng Passover sa Exodus, na naglalagay sila ng blood ng lamb doon sa kanilang doorpost para pagdating ng kamatayan, hindi sila masasama sa judgment. Right? Doon yung sa story ng Passover. Kasi dadaan yung kamatayan doon sa Exodus. Ang walang blood sa kanilang doorpost, mga firstborn na kanilang anak mamamatay doon sa Egypt, right? Now ngayon, kung meron kang idea sa typology, kung nakikita mo na ang pangyayari yon ay meron yung ina-anticipate, typology yung nangyayari na yon, ang mangyayari, makikita mo yung, kung wala kang ganon, hindi mo siya makikita yung event na yun na connected kay Kristo. The connection between the Passover lamb and Christ is lost. Magpipreach lang dito yung preacher na ito yung ginawa nila sa lamb, sinunod nila yung Panginoon, so dapat tayo ay maging masunurin din. Ganon na ang preaching. Di ba? More on moralistic. Nung nag-offer si Abraham ng lamb, in-offer niya si Isaac. Posible ganito yung magiging outcome ng preaching ng isang pastor or preacher kung wala siyang typology. So kagaya ni Abraham, naging masunurin sa Diyos. So tayo din ay dapat maging masunurin. Which is tama naman maging masunurin, di ba? Pero na-miss niya yung pinaka-importanting elemento doon sa teksto na yon, kung saan yung teksto na yon dinadala tayo doon sa Ebanghelyo na just as merong kailangang anak na mag-sacrifice para sa forgiveness sa lahat ng tao, si Isaac yon, in the same way, ganun din ang gagawin ng Diyos in the future. So, ma-miss yung gospel at magiging moralistic na lang, The impact of Christ's sacrificial death as a fulfillment of the Old Testament is diminished, Tingnan ko muna ang oras ko kasi parang okay, I still have time. Alright? So,
The Exodus event became an isolated historical event. The application of the text will lead to pure moralistic. What to do? What to avoid. Magiging ganun siya. So parang naging self-help na tuloy yung gospel kung walang typology. Kaya sabi ni Spurgeon, kung mag-preach ako sa Old Testament nang wala si Kristo, umuwi kayo sa inyong bahay. Kasi hindi ko na-preach yung text na yon. Kasi ang sabi ni Kristo, the whole scripture speaks about me. So all of scripture is about Christ. At makikita lang natin si Christ doon, isa sa mga reason kung bakit nakikita natin siya doon sa mga teksto na yon, dahil sa typology. Okay? So next. Okay. So, merong si Edmund Clowney, he's a Reformed Christian, no? Meron siyang diagram na magbibigay sa atin ng magandang idea sa typology. Next, brother. Oh. So, for example, itong truth, nakita niyo yung truth dyan, no? Let's say, yan yung gustong i-communicate ni Lord, no? Yung truth na yan. So, para pang ma-communicate niya yung truth na yan, gumamit muna siya ng mga simbolo or type, okay? Tapos, ito yung final revelation niya doon sa symbols na yon, no? So, yung truth, may type siya dito, may simbolo siya, symbolism, di ba? At itong symbol na ito, it corresponds with the final revelation or yung realidad talaga, no? Yan yung fulfillment nitong katotohanan na kanyang i-reveal. Next, magbigay tayo ng sample yan. Let's say, for example, di ba nakita tayo, let's say ang katotohanan ganito, si Lord gusto niyang mag-dwell with people. God wants to dwell with us. Para ma-communicate ngayong katotohanan na yon, ang ginawa niya, inutusan niya sila si Moises na gumawa kayo ng tabernakulo. Gumawa kayo ng temple, gumawa kayo ng tabernacle. Pupunta dyan ang presence ko sa inyo sa Holy of the Holiest. So from there, yung mga Old Testament people, naintindihan nila na ang purpose ng tabernacle, parang dwelling place ito ni God. Pero this tabernacle as a tent, simbolo lang siya mga kapatid. Ibig sabihin, meron siyang sinisimbolize na mangyayari sa hinaharap. At yun ay, God dwells in Christ whose body is the temple. Kaya nag-incarnate si Christ, di ba? So that, kaya ang tawag nga sa kanya, Emmanuel, or God with us. Si Kristo yung fulfillment doon mga kapatid, no? At dahil tayo yung body ni Kristo, dito nagdudwell yung Holy Spirit na nagdudwell dito sa tabernacle. Yan yung realidad natin ngayon. No? So, I hope na gets niyo sa isang example. Next. So, sa application natin, di ba? So, nakita na natin ultimate reality. So, ang application natin, your body is a temple of the Holy Spirit. So, therefore, huwag kang mag-unequally yoke sa unbeliever. So, nakita nyo yung connection lahat ng application. So, ganun siya ang useful itong typology. Next. Ngayon, God speaks to His people. Let's say yun yung truth. Gusto niyang may sabihin, gusto niyang i-reveal, gustong i-reveal ang Diyos sa kanyang bayan, no? In order for Him to demonstrate that, nung umutos siya na gumawa ng Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, dyan lumalabas yung boses ng Diyos na kumakausap sa mga high priest, no? Dyan sa Ark of the Covenant. Ang ultimate point niya, God speaks climactically in Christ. Sabi nun sa Hebrews, dati na si Lord He speaks in diverse manners and sundry times, but now He speaks in Christ. And because God speaks in Christ, God speaks to you in Christ, and you begin to speak to others. No? You see the application sa typology? So pwede niyo siyang sa notes, ibibigyan mo kayo ng notes na wala lang akong printer kanina. Next.
God provides food and fellowship for His people. Yun yung truth, no? Yan yung gustong, yung katotohanan na i-communicate ng Diyos sa atin. So ano yung ginawa niya? Doon sa templo, merong table of showbread. Mayroong table of bread. Nagbigay siya ng mana. Let's say, no, doon sa Exodus. Pero take note, symbol lang yan, no? May sinisimbolize yan. God provides eternal food and fellowship in Christ. Si Christ yung tunay na food na binigay ng Diyos. And because God provides you food through His Word and the sacraments, so pupunta tayo ng iglesia, no? Para makapartake tayo sa food na ito. Next. So, same golden lampstand. Next. Itong principle na ito, God uses symbolism to bring Christ's redemption to people in the Old Testament. So, paano daw naligtas ang mga Old Testament people, di ba? Sasabihin natin, paano sila naligtas? Sila si Noah, sila si Adan, or sila si Abraham. Wala pa naman si Kristo noong time nila. Tama? Wala pa si Kristo noong time nila. Hindi pa pinanganak si Christ, no? Naligtas sila through sa mga symbols, through sa mga anino na nagpapakita ng kaluwalhatian ni Kristo. Kumbaga, ang mga Old Testament people, habang nagsasakripisyo doon sa Exodus, may nakikita sila beyond what they saw in the actual sacrifice. By faith, nakikita nila na may darating na Kristo. For example, si Job, hindi pa pinanganak si Kristo nito. Anong sabi niya? For I know that my Redeemer liveth, and He shall stand at the latter day. Paano mo nalaman, Job, na merong Redeemer na darating, no? At sabi ni Kristo, ito yung nakita ni Abraham. Abraham saw my day and rejoiced. So yung mga lahat ng Old Testament, paano sila naligtas? They are looking forward. Tayo, looking backward. Tumingin tayo sa already na natapos na gawa ni Kristo. Sila, kasi hindi pa nangyayari yung death ni Christ, naglo-look forward sila. At nakakuha sila ng idea dahil doon sa mga types and shadows. Gets natin, mga kapatid? Next. Ano yung mga elemento ng typology? So, ano yung mga tinuturo ng typology na mahalagang mga elements? First, pag sinabi natin typology, mga kapatid, inihahanda tayo o itinuturo tayo sa bagay na mas higit pa sa paunang pahayag. For example, kung makakita ka doon ng sakripisyo, na ang mga pare, araw-araw sila nagsakripisyo, inihahanda ka ng Diyos na while reading at that, inihahanda ka niya na, hey, that's not yet over. Merong darating na mas better pa dyan. Ipo-point ka niya sa mas higit pa doon sa ginagawa ng mga pare, for example, no? So let's provide another for the next slide, no? Let's say, for example, propeta. Naka-encounter tayo ng propeta dito sa Old Testament, si Moses yan, no? Pero anong sabi ni Moses? Palilitawin ng Panginoon. So may palilitawin daw ang Panginoon mong Diyos para sa iyo, ang isang propeta na gaya ko. Sabi ni Moses, there will come a prophet just like me, no? Mula sa iyong sariling mga kapatid, sa kanya kayo makikinig. At sino itong propeta na ito na tinutukoy niya? Next one. Ipinapakita si Moises na propeta bilang isa siyang type, no? Si Moses type siya pala ng isang pang propeta na lalabas sa hinaharap. And who's this? Next. Acts 2, 3:18 to 22, mga kapatid. Ang tinutukoy niya na propeta ay si Kristo. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang gaya ko. So pinapakita na, hey, may mas greater pa dyan. Si Christ yun. Okay? Next. Hebrews 3:1-6, no? Malinaw din, no? Si Christ daw, pinapahayag ay tapat na nagtatalaga sa kanya, gaya ni Moises na tapat sa buong sambahayan ng Diyos. So, inilaliken si Christ kay Moises. Next.
Ang punto dito, si Kristo ang matagal nang hinihintay na propeta na dapat asahan ng bayan ng Diyos. Next, sabi ni Martin Luther, the Old Testament pointed towards Christ. The New, however, now give us what was previously promised and signified. Ganun ang relasyon ng Old and New Testament. Next, pangalawang elemento ng typology, itong correspondence. No? Ito ay tumutukoy sa punto ng pagkakatulad sa pagitan ng type. Ang type para siyang pointer, no? Ang antitype, siya yung pointed. So dapat meron silang similarity. Kung walang similarity yan, hindi yan pwede matatawag na typology. Linawin natin yan mamaya. Pero hindi kailangan na lahat ng detalye ng type ay makikita sa antitype. Kagaya ni Adan, di ba? Si Adan, siya ay type. Si Kristo yung antitype. Si Adan nagkasala, si Kristo ba dapat magkasala din? Hindi, no? Kagaya ng anino, na may mga elemento sa real na person na wala sa anino, ganun din yung type, no? In relation sa antitype. Next, ito magandang example, no? At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ano yung pinaghahambing? Dugo ni Kristo at dugo ng mga kambing. Yun yung similarity, di ba? Pero ano yung kaibahan? Yung dugo ng mga kambing, hindi niya kayang magbigay ng walang hanggang katubusan. Pero yung dugo ni Kristo, He entered into the holy place and secured eternal redemption. Yung mga dugo ng mga animals na yon, kaya wala silang tigil ang mga pare sa pag-sacrifice araw-araw, kasi hindi kayang mag-take away ng sin completely. Mga sakripisyo na yon, no? So makikita mo yung kaibahan ng type sa antitype at ang kanilang similarity. Next. Okay, next pa. Ang punto dito, ang typology ay hindi arbitrary o basta-basta, no? Ito type ito ni Mary, ito type ito ni ano, di ba? Hindi pwede ganoon mga kapatid. Dapat may ugnayan sa pagitan ng type at antitype. Kung wala, mawawasak ang diwa ng typology. For example, ganito. Gold, wag mo na yan, oh. Gold, frankincense, and myrrh. Di ba merong three kings na nag-offer kay Kristo nito ng gold, myrrh, tsaka frankincense? Sasabihin ng tao, reader ng Bible, itong tatlong gift na ito, type ito ng Trinity. Tama yon? You think tama yon? Ang sagot ay, hindi. No? Meron nagsasabi na ang Ark of the Covenant daw, si Mary yun. Kagaya ng, di ba sa Catholic, di ba, Roman Catholic, yung Arka daw ng Covenant, type daw yon ni Mary. Hindi po mga kapatid, no? Wala siyang connection kay Mary, no? Una sa lahat, mas greater ang Ark of the Covenant kay Mary, mga kapatid, no? Next. Ang iba, ganito. David and Goliath. Sabi nila, yung David na yan, ikaw yan. Yung Goliath, yan yung problema mo. Kagaya ng tinalo ni David si Goliath, matatalo din lahat ng problema mo. Mga kapatid, mali po yun, no? Yan po yung mga maririnig nyo sa mga iba't ibang preacher na hindi aral sa Biblia. Si David, mga kapatid, si Kristo yung pinapatungkulan dyan. Siya yung hari na type kay Kristo. Si Goliath, mga kapatid, yan yung kasalanan na tinalo ni Kristo doon sa cross. So, hindi po yun yung problema mo, no? Maraming Goliath sa buhay ko, no? Dati, ganun din yung application ko na, no? Nasa mga Pentecostal pa ako, mga kapatid, no? So, mali yun. Hindi yan typology, no? Next, escalation. Escalation, di ba, mag-elevate, mas tataas, di ba? Ang bagay na itinuturo ng type, so yung ultimate reality na pinopoint ng type,
Hindi lang siya ay isang bagay na mas mataas at mas dakila kaysa sarili nito. So, ibig sabihin mga kapatid, ang antitype, yung pinapoint ng type, mas greater siya sa type mismo. No? So, next, tingnan natin. Example sa last. And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifice, which can never take away sins. Pero yung si Christ ay iba mga kapatid, no? Na patawad ang ating kasalanan by just one perfect sacrifice of Christ. So yan po yung tinatawag na typology. May pinupunto sa hinaharap. And by knowing that, makikita natin sa application natin, number 1, ang Diyos ang may soberanong control sa history. Kasi kung hindi niya kontrolado yung history, maglalagay siya ng type dito, hindi ma-fulfill. Walang fulfillment ng antitype, no? But because He's the God of providence, bawat karakter dyan sa Bible, mga kapatid, ginagawa niya yung ilustrasyon para maintindihan natin ang Ebanghelyo sa hinaharap. So kaya sa pag-uwi natin sa bahay, magbasa tayo ng Old Testament, huwag mong tanggalin ang Ebanghelyo. Kasi hindi mo maiintindihan yung mga text na yan kung wala ang gospel. At ang typology, tinutulungan tayo para maging Christ-centered sa ating pagbabasa sa Biblia. Na walang portion ng Biblia na wala si Kristo. Nandyan siya in every portion of the Bible. Even yung Book of Solomon, mga kapatid, no? Yung the Songs of Solomon, yung sinabi ng hari, "Thou art fair, my love. There is no spot in thee." Patungkol yan sa ating justification, na wala na ding spot sa atin. Lahat yan, mga kapatid, no? Pagpupoint kay Kristo at sa kanyang dakilang ginawa. So I think that would, meron pa bang sige, last na lang siguro na Next. Kasi medyo mahaba to eh. Next. Kasi At ang antitype, ito na yung pinakahuli, is the complete fulfillment and end of the type. Kaya, ang rason kung bakit hindi na tayo nag-o-offer ng mga sakripisyo ngayon, mga kapatid, no? Kasi, dumating na yung antitype. Okay? Na-abolish na yung type, mga kapatid. So, kung nung una, nai-enjoy pa ang mga Old Testament people sa anino, pero nung dumating na yung actual na tao, na pinupunto ng anino, hindi na tayo babalik sa anino. So, ganun din yung mga Kaya ngayon, pwede na tayo kumain ng dinuguan. Napansin nyo yun? Pwede nang i-circumcise lahat tayo, no? Hindi na tayo, wala nang mga bawal-bawal sa atin na nandun sa mga dietary laws kasi yun ay anino lang. Yung mga pagbawal-bawal nung time na yun, mga kapatid, no, bawal kang kumain ng dinuguan, bawal kang gumawa ng ganito, ganyan na mga seremonyas, para yon mapakita na ang people the Lord set apart. Since ilustrasyon lang yun ng Diyos, may limitasyon yun sa kanyang application. Nung dumating na si Kristo, yung pinupoint ng anino, yung mga anino ay nawawala na. Hindi na natin siya ina-apply ngayong time na dumating na si Kristo sa ating panahon.